Magandang umaga, hapon, at gabi sa inyo pong lahat. Welcome po sa ating daily devotion for today, January 27, 2026. So gusto ko po kayong batiin ng good morning. Alam ko po hindi pa po tayo makapag-live, pero soon we will have our devotion na live po tayo. So before we start, samahan niyo po ako sa isang panalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat sa araw na ibinigay niyo sa amin ngayon. Alam po namin na itong devotion na ito ay hindi matitigil dahil lang sa nangyari na sa amin. Ipagpapatuloy po namin ito dahil marami pa pong umaasa na makarinig ng inyong mga salita. Gabayan niyo po kami, Panginoon, sa pakikinig sa aming devotion. May your Spirit shine in the center of our lives. May you open our hearts and minds, Lord God, as we deep dive in your word. This we ask through Christ our Lord. Amen and amen. Ang ating pong teksto ngayon sa ating daily devotion ay makikita po sa Galatians chapter 4 verse 8 to 9. Basahin ko po ito sa Contemporary English Version. Before you knew God, you were slaves of gods that are not real. But now you know God. Or better still, God knows you. How can you turn back and become the slaves of those weak and pitiful powers? You even celebrate certain days, months, seasons, and years. I am afraid I have wasted my time working with you. My friends, I beg you to be like me, just as I once tried to be like you. Did you mistreat me when I first preached to you? No, you didn't. Even though you knew I had come there because I was sick. My illness must have caused you some trouble. But you didn't hate me or turn me away because of it. You welcomed me as though I were one of God's angel or even Christ Jesus himself. Where is that good feeling now? I am sure if it had been possible, you would have taken out your own eyes and given them to me. Am I now your enemy just because I told you the truth? Those people may be paying you a lot of attention, but it isn't good for you. They only want to keep you away from me, so you will pay them a lot of attention. It is always good to give your attention to something worthwhile, even when I am not with you. My children, I am in terrible pain until Christ may be seen living in you. Pagpalain po tayo sa pagkabasa ng Biblia. Magandang umaga, hapon at gabi sa inyo po, my dear brothers and sisters. Bilang isa pong youth worker ng Aldersgate at isa pong lay minister ng ating simbahan, ang puso ko po ay napupuno ng malalim na pagmamahal at concern sa bawat isa sa inyo. Sa mga lakad nyo po with God, yung mga struggles na pinagdadaanan ninyo, and yung mga victories na gusto ko pong kasama ako, i-celebrate nyo yon at yung mga kapatid natin sa pananampalataya. Ito po kasi hindi lang isang trabaho para sa akin at para sa aming mga workers nyo po sa simbahan. Isa po itong calling po siya sa amin out of love. Pinanganak po ng pagmamahal. Katulad po ni Apostle Paul,
sa in-express niya today sa passage natin. Si Paul po hindi siya sumulat bilang isang malayong theologian, pero sumulat siya sa Galatia bilang isang spiritual parent, isang magulang na nasa pain or kasakitan. Yung nararamdaman niya is that going through, parang nanganganak po ulit siya. Parang nararamdaman niya ang isang sakit ng panganganak. All over again. Para sa mga anak niya sa spirito. Lalong-lalo na sa Galatia. Ano po ba yung deep concern niya? Yung concern niya po kasi na katapos niyang malaman na ang tunay na Diyos at pinalaya ang Galatia sa pamamagitan ni Kristo, ang mga taga-Galatia po nag-i-slip back sila doon sa dati nilang kagawian. Empty religious habits, trading a relationship para sa isang ritual, at isang freedom para sa familiar bondage. Dito po sa ating Pilipinas at sa Methodist context po natin, ina-understand po natin yung malalim na family ties at pagmamalasakit. Yung puso po ni Paul ay nagre-reflect doon sa puso ng Diyos. Isa pong deep concern ng isang tatay para mabuhay ang kanyang mga anak na puno ng grasya. Hindi bumalik doon sa nakasanayan nilang mali dati. Doon sa superstition o doon sa pagiging kaguluhan nila. Ano po ba ang mga takeaways natin dito? Una, from slavery to sonship. Ano po yon? Niremind po ni Paul ang mga taga-Galatia about yung glorious shift nila. From being a slaves to gods that are not real, yung mga Diyos-Diyosan na hindi totoo. Sa atin po, pwedeng yung maging Diyos-Diyosan natin ay ang mga pera, yung status natin sa buhay, posisyon natin sa buhay, tradisyon, o yung mga ginagawa nating own effort na hindi naman align sa gusto ng Diyos. So yung mga taga-Galatia, it's from being slaves of gods hanggang nakilala sila ng tunay na Diyos. Ito po yung core ng ating pananampalataya. Hindi po siya about how we feel or kung gaano natin kaalam ang mga batas ng Diyos. Pero ito po dapat mas sinasabuhay natin. Yung alam natin na sinasa puso natin na mahal tayo ng ating Panginoon. Hindi po tayo slave. We are a chosen child of God. Pangalawa, the dangers of drifting back. Yung mga Galatians po, they were meticulously observing yung days, months, seasons, and years. Hindi po kinokondemn ni Paul ang spiritual discipline, pero binibigyan sila ng pabala against doon sa pagtiwala doon sa mga ritual na ginagawa nila dati kaysa sa relationship na nabuild na nila sa tunay na Diyos. Subtle drift po kasi ang nangyari. Tayo po ba, sometimes po ba nagre-rely tayo on attending the church na okay na sa atin ang magsimba rather than abiding with Christ? Vinavalue ba natin ang pagmumukha nating reliyoso
kaysa nagkakaroon tayo ng mas malalim na pananampalataya at mas malalim na relasyon sa Diyos. At pangatlo, the heart of a spiritual parent. Yung emosyon po ni Paul sa sinulat niya, nag-show po siya or nakita po natin doon kung paano talaga ang ministry. Hindi po siya about specific number of programs, singkadaming activities or program, but about people becoming like Christ. Sinabi nga po, until Christ is formed in you. Ito po yung goal ng ating church sa ating Sunday schools at sa mga youth groups at mga organization groups. Kailangan magkaroon po tayo ng malasakit or concern natin para sa pag-grow ng mga spiritual lives ng ating brothers and sisters. Let us all work with love. We can all be parents to our brothers and sisters in Christ. Doon natin may papakita ang pagmamahal natin sa ginagawa natin para sa Diyos. Tinutulungan natin ang mga nawawala upang makilala nila si Kristo. And yung mga challenge na gusto ko pong isaisip at kung pwede magawa natin for this week and the upcoming days ahead. Una, let us conduct a faith checkup. Paano po yon? Hindi lang po ang doktor nang nag-check up, pati po tayo sa ating pananampalataya. Kahit maglaan lang po tayo ng 10 minuto sa isang quiet prayer. Tanungin natin ng Holy Spirit, have I in any way nagdrift na po ba ako into slavery again? Ang mga makamundong bagay or ang mga status ko sa buhay? Am I trusting in my own goodness? Nagtitiwala ba ako sa sarili kong kakayahan? Sa church attendance ko or my religious routines more than I am resting in the finished work of Christ and His grace? Maging totoo po tayo sa Diyos. Humingi po tayo ng kapatawaran pag kailangan. At tanggapin po natin ang bagong katotohanan na mahal tayo ng Diyos at anak niya tayo. And also, let us express spiritual malasakit. Alam ko kakayanin natin to, my dear brothers and sisters. Let us reach out to one person sa ating spiritual family. Pwede sa mga youth, fellow youth member, mga fellow organization member nyo, Sunday school classmate. Huwag nyo lang sabing, hi, kumusta ka? Kung di, tanungin nyo siya ng mas malalim. Yung may compassion. Kamusta na ang lakad mo with Jesus sa araw na ito? May magagawa ba ako para may pagdasal ka? Let us be a Paul to someone. Magpakita po tayo ng pagmamahal at parental concern para sa pananampalataya nila, sa lakad nila sa pananampalataya. My dear brothers and sisters, ang ating pong devotion ngayon is a wake-up call for us. Kung nagdidrift apart na po tayo sa Diyos, let us ask for forgiveness and let us receive the truth. At maging isang parent po tayo sa mga kapatid natin sa pananampalataya na bata pa ang kanilang nalalaman sa Diyos, na kailangan pang guidance, nurturing at love. Kailangan natin ipakita
sa kanila kung tayo mismo kaya na natin at malalim na ang ating pananampalataya. Let us also be a Paul to someone in need in our church and in our lives. Maraming salamat po sa pakikinig sa ating daily devotion. So before we end in prayer, happy wedding anniversary po kay Wilfredo and Elsie Atayde. Happy anniversary po. Now, let us have our closing prayer. Lord God, Heavenly Father, maraming salamat po sa paalalang ibinibigay niyo sa amin. Lord God, patawarin niyo po kami kung kami man po ay nagdidrift apart. Mas naglilin on kami sa mga makamundong bagay at nakakalimutan namin ang inyong pagmamahal. Patawarin niyo po kami, Lord God. And ipakita niyo po ang liwanag niyo sa amin upang malapitan namin kayo. Tulungan niyo po kaming bumalik sa inyong pagmamahal, Panginoon. And Lord God, let us be a Paul to someone, Lord God. Maging isang Pablo po kami sa mga kapatid namin sa pananampalataya na nangangailangan pa nito. Nangangailangan pa ng guidance. Nangangailangan ng pagmamahal. Nangangailangan ng suporta para mas lumalim ang kanilang pananampalataya sa inyo, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanang aming nagawa. Pagalingin niyo po lahat ng mga kapatid namin na may sakit. At manahan po kayo sa aming buhay, Panginoon. Pinapangako po naming magbabago kami at gagawin po namin lahat ng gusto niyong marating namin, ang gusto niyong imisyon sa amin. Alam ko po gagabayan niyo kami at hindi niyo kami papabayaan. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ipinapanalangin namin sa makapangyarihan niyong pangalan. Amen at Amen. Maraming salamat po sa pakikinig sa ating daily devotion for today. Naway may natutunan po tayo at ang challenges po ng Diyos ay magawa natin. Let us all work hand in hand to build a better community for Christ. Let us be filled with love and concern sa pagmamalasakit sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Always remember, have faith, have hope, and always check your heart. Maraming salamat po sa pakikinig, and we'll see you again on the next daily devotion. God bless and Amen.